Hello, magandang tanghali sa inyo mga kadogo, no? Mr. Dogo Style TV. Mga kadogo, meron akong ikikwento sa inyo, no? Unexpected yung nangyari, no? So, kanina kasi, di ba, remember, kahapon, nag-prepare na ako ng mga gamit ni Pickles dahil may sign na ng mga anak na. Nagkakalaykay na nga kagabi, no? Pero hindi pa naman yan, mga ilang days pa yan. So, ginawa ko ngayon, paggising ko kanina, ngayon, punta ako sa kennel ko, inaayos ko dito sa kennel sa aso. Inaayos ko ngayon yung sinabi ko gagawa ko ng harang ng papi sa may mismong kennel para hindi nakakalayo yung mga papi pag dumedi sa nanay. Parang whelping box, kaya lang hindi siya totally whelping box kasi parang ikukulong ko lang sila sa mismong floor. So gumawa ako sa madalit salita. No? Ang ugali ko kasi mga kadogo, after kung kahit anong pagod ang ginagawa ko, pagpasok ko dito sa bahay, yung mga aso ko, kinakadil ko na nilalambing, tinatawag, ginaharap. Bago ko totally maligo, o kung ano man ang gagawin ko, o magpahinga muna. So si Tyla, hindi kumibo. Tumingin lang sa akin, pero masaya. Yung bakit ganun habang nilalaro ko yung mga adult ko. So okay lang ka, wala, hindi ko napansin. Sino siya na tinatawag ko, hindi malapit. Sabi ko, hindi. Sabihin kasi stubborn lang. Okay na, punta ko lang na sa kumuha pagkain. Ako po kasi pag kumukuha ng pagkain sa lamesa or pupunta pa lang ng lamesa, alam na ng mga aso ko, nagsusunuran na sa akin. Lahat na nakapalibot, bibisitsu. Si Tyler hindi tumayo. Nakakadugo kanina umaga, lakas lumamon yan. Kagabi, lakas lumamon. Masaya talaga. Wala akong nakitang problema. Kanina ayaw nang tumayo. Nagwari na ako. Patay, nagwari na ako. So, ito siya mga kadugo. Mga kadugo, November 24, 2024, ito si Tyler. May ginagawa lang kami ni Misa sa labas. Tapos ito, bigla na lang ganyan. Hindi tumatayo kahit anong tawag ko. Hindi ko alam bakit. Ano problema? Tapos ang itim-itim ng kilakid. Paano ka, Tyla? Bakit? Grabe. Anong nangyari dito? Ang lakas-lakas kanina na ito. Tyla. Ano ba yun? Hindi siya tumatayo eh. Parang nanginginig ng konti. Kompleto naman ito sa vaccine. Tyla, lakas-lakas mo kanina. Gumawa na ako saglit. Ganyan na yun ang tumayo. Ano ba yun? So yun mga kadogo, no? Nag-worry na ako. Kaya ginawa ko, tinawagan ko yung batchmate ko. Yung remember, yung personal vet ko, yung private vet ko, si Dr. May, si Beth May. Kaya lang, kasalukuyan nga sa Singapore, 2 days pa bago bumalik, pero kinumagahan naman daw. So, nag-virtual kami. Virtual call nag-virtual examine siya sa aso ko kay Tyla. So, sabi niya, ano ba, bakit biglang kinuwento ko, masaya lahat, masaya, kompleto ng vitamins, kompleto lahat ng vaccine ko. Ano problema yan eh, kulit nga yan eh. Kaya lang, yun nga, sabi ko, minsan pag ginawa ko, maaray. Sabi, anong part? Tapos sabi, balakang. Sabi niya, sige nga, hindi ko makita, ang kapal kasi ng balahibo ni Tyla, mga kadugo, grabe yung balahibo na. So sabi, kalbutin mo, pinalbo ko yung part. May sugat mga kadugo, ang laki ng sugat. So sabi niya, ang payo niya sa akin ngayon, sabi ni Doktora, pagbalik niya, kailangan namin ma-laboratory. Ma-lab examination lahat, blood, kung ano man yung kailangan gawin. Kailangan mga kadugo. So, nirestahan niya muna po, ointment, tsaka yung gamot, antibiotics, specialist antibiotic, habang hinihintay ko siya sa dumating dito. Kaya, so, yun ang payo sa akin ni Doktora. Siyempre, sundin natin. Po yan eh. Kasi hindi ko alam yung sakit na to, nagulat din ako. Pero pag sinubukan mo pagkain, kumakain mo, sumusunggab ng gano'n, nagagawa sa kamay ko, malakas kumain. Hindi lang talaga nakakatayo. Maybe dahil may infection niya, for sure may infection. Sabi ni Doktora, kaya nga, yung sugat, nagbabakbak, hindi lang nakita kasi tago sa balahibo. So, malalaman namin yan pagbalik niya at ma-lab test niya, yung mga blood examination. Sa ngayon, kailangan daw muna namin ituloy yung gamot agad di siya dumarating. Pati ointment.
And kalbuhin ko raw. Kaya after na itong video mga kadugo, kakalbuhin ko muna. And i-update ko kayo tomorrow po. For sure, i-update ko kayo. Kasi kakalbuhin ko si Tyler. And don't worry mga kadugo, masaya naman siya sa ngayon. Sana hindi magbago. Kasi even legs niya hindi niya magalaw talaga. Siguro wala akong alam sa ganun. Baka dahil sa infection niya, parang tao, may kulali. Or may ugat-ugat. Hindi ko na tanong kay Doc. Basta sabi niya, bigyan ng gamot, ointment, antibiotic, tapos ilalab test namin. Pero ayaw talaga kahit tumayo, hirap siya Pero kumakain, lakas ko. Sana magtuloy-tuloy mga kadogo. Kaya obserbahan ko to, i-pray natin si Tyler. Tulungan niya ako mag-pray na gumaling kagad. Dahil sobrang mahal namin ito, dito nagpapi to. So ganun mga kadogo na after nito, mag-haircut muna ako zero. Kalbo daw, kalbo para makita. Then damitan na lang after makalbo dahil siyempre giginawin yan. So ayun mga kadogo, i-update ko naman kayo tomorrow and pray naman para kay Tyler mga kadogo kasi hindi ko rin napansin na sa sobrang kapal ng balahibo, hindi ko napansin na may sugat siya. Tsaka masaya naman talaga siya ngayon lang hindi siya makatayo sa sugat. So nakakalungkot. Pero may gamot naman at ginagamot naman. So, gugupitan ko muna mga kadogo and lagi ko yung i-update. Thanks for watching mga kadogo and see you tomorrow sa update ni Tyler. Thank you for watching.